Hi guys! Samahan niyo ako gagawa ng winter sweet bapa pita. So meron ako ditong rice flour or rice powder. At meron akong jaggery or kalamay. Yan. So una i-shred ko muna siya or i-grate kung meron kayong grater. Yung sa akin kasi pulpul. Kaya I'm using her peeler. So mas mabilis din naman siya guys. So ganyan lang. So, itong kalamay naman, meron din siyang isang ori na para siyang sugar na medyo mabasa-basa. Masarap din yun guys gawing peeling ng bapa pita. Ayan. So, tapos na siya. At ito namang rice flour ko. Lagyan mo lang ng konting salt at konting maligam-gam na tubig. Ayan, mix mo lang ng ganyan. So, dapat konti lang yung tubig nyo guys para hindi siya magiging basa. Kasi mahirap na yun i-mold pagpasa na. Didikit na siya sa molder. So, dapat ganito lang. Konti lang. So, mix mo lang siya guys hanggang sa ma-reach mo yung consistency ng ganito. Yan. Na pwede magiging buo once na i-press mo siya. So, ito ang hinahanap natin. So, okay na to guys. Pagkatapos naman ay i-stir natin para magiging fine powder ulit. Ang gulo, di ba? So, ayan. Kasi nagiging buo-buo siya nung nilagyan natin ng tubig. Kaya ngayon, sasalain na naman natin para magiging powder ulit. Ayan. So, ganito lang guys yung proseso niya. Kung nakasanayan mo na, mas mabilis lang siya gagawin. At madali lang naman. Easy lang guys. Kayang-kaya nating lahat. So, yan. So, may iba naman akong strainer. Pero mas gusto ko ito. Mas mabilis siya matapos. So, talagang pinag-aralan ko siya guys kung paano gagawin. Kasi one reason is masarap siya. Gustong-gusto kong kainin. At syempre, gusto din ng mister ko. So, ayan. Tapos na guys. At meron din ako dito shredded coconut. So, dito na yung shredded jaggery. Yan. So, mix ko lang yan, yung coconut at jaggery. At nandito yung Bangladeshi steamer. Ay made of clay. Parang sungkaan. So, ganito lang guys. I-mold natin. Made of clay din yung molder ko. So, lagyan lang ng rice flour. And then, sa gitna, syempre, yung bukhayo, yung coconut at kalamay. And then, takpan ulit natin sa rice flour. So, dapat hindi natin i-diin or i-press guys para hindi siya magiging matigas once na maluto. So, ganyan lang guys with care. So, ganito lang guys ang paggawa ng bapa pita. Para siyang puto balanghoy na may bukayo. Yan. So, takpan mo ng cheesecloth kung meron kayo. At pagkatapos ilagay sa steamer. So, yung gamit ko kasi dito manipis na tila lang. So, yan. At pagkatapos tanggalin mo sa molder at takpan ulit ng tila. Ayan. At takpan ng takip ng steamer. O cover it for within 7 to 10 minutes. So, ayan guys. Tikman natin yung unang luto. Ito ang bapa pita ni Aling Pilita. So, honestly guys, masarap siya. Ayan, sana ma-try nyo rin yan. Ayan. Simple lang naman yung mga ingredients, kaya I'm pretty sure magagawa nito. So, rice flour lang, coconut, and jaggery. So, ayan. Natatakam na ako, mainit. Sobrang mainit. Nakakapaso ng dila. So, kain tayo.
So hope you like it guys. Try it once.